Alright, mula kay sa iyong araw mga kapatid, pag-usapan natin 'tong, videong 'to mga tol. Wow! Eto basahin muna natin yung title, Wow! Dapat malaman ito ng bawat Pilipino. Ang Pilipinas pala'y nakaupo sa kwadrilyong halaga ng piso mga kapatid 'no. Yan ang nakalagay dito sa title. So pag-usapan natin 'to at bigyan natin 'to ng reaction video, commentary. Pero bago yan, 'wag mong kalimutan mag-subscribe kay sa iyong araw, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Pag-usapan natin to, ano tong kayamanan na to na sinasabing kwadrilyong halaga ng piso ang pwedeng mapasa kamay ng Pilipinas mga tol at magpapaasenso no, sa Pilipinas. Panoorin na natin to mga tol. Isang nakakagulat na yaman ng Pilipinas ang nasa ilalim ng lihim na arkipelagong ito dahil tayo pala ay nakahiga sa mahigit 26.3 trilyong dolyar na halaga ng kayamanan o humigit 1 kwadrilyon na piso ang matagal nang itinatago ng ating bansa at ngayon ay unti-unti nang lumilitaw. Ano nga ba ang lihim ng yaman ng Pilipinas na talaga namang magbibigay sa atin ng marangyang pamumuhay at magiging isa sa pinakamayaman na bansa sa buong mundo? Bago natin 'to ipagpatuloy 'no, alam natin mga tol na ang Pilipinas ay napakayaman naman talaga. Literal 'no, sa likas na yaman, mayaman tayo sa iba't ibang mga bagay. Ang problema lang naman kasi kaya ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino mga tol is yung sistema 'no, korapsyon. Na yan na talaga ang humahatak sa atin pababa, humahatak sa atin pabagsak mga tol. Hindi natin maitatanggi yan, 'di ba? Dito pa lang sa sistema kung titignan mo mga tol, ang dami talagang mali. No, na ang hirap din naman baguhin dahil sa makalipas ng napakahabang panahon, ito na yung nakasanayan ng mga Pilipino, 'di ba? At pag nakasanayan 'yan, ito na yung magiging ano natin, parang komportable na diyan, ang hirap ng baguhin, 'di ba? Kailangan unti-unti talagang baguhin 'yan. Kasi kahit nasabihin natin ang laki ng pumapasok sa atin, ang laki ng yaman na nandiya-diyan, paano tayo makatitiyak na 'yan ay mahahati equally sa lahat ng mamamayan o mapupunta lang sa bulsa ng iilan, 'di ba? Wala pa ring pag-asenso pag gano'n. Tuloy natin. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang lihim na yaman ng Pilipinas. Sa gitna ng katahimikan, isang lihim na matagal nang itinatago ng Pilipinas ang unti-unti nang lumilitaw. Ang bansang ito na hindi kilala sa industriya ng langis at gas ay mayroon palang isang misteryong nakakubli sa kanyang mga karagatan at isla. Kung pag-uusapan natin gas sa West Philippines, hindi na lihim yun. Marami nang nakakaalam nun. Alam ng China yan, alam natin yun. Wala nga lang tayong kagamitan, wala tayong kakayanan para i-drill. At kung sakali mang meron at i-drill natin yan, gera naman ang nagbabadya dahil nga yan ay inaangkin ng China. Sa loob ng mahabang panahon, ang Pilipinas ay hindi umaasa sa langis at gas para sa kanyang pag-unlad, hindi tulad ng kanyang karatig bansa sa Asia. Habang ang iba ay umayaman sa produksyon ng langis, ang Pilipinas ay nanatiling tahimik, tila walang kapansin-pansing yaman. Ngunit bakit nga ba? Ang Pilipinas pala ay mayroong nakakagulat na 26.3 trilyong dolyar o mahigit 1.5 kwadrilyong piso na halaga ng hindi pa nagagalaw na deposito ng langis sa loob ng kanyang 200 miles ng eksklusibong ekonomiyang zona. Ang mga reserbang ito ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng arkipelago, partikular sa Reed Bank at Mischief Reef sa Spratly Islands. So eto na nga yan, no? Yun yung pinag-aagawan mga tol. Kaya interesado rin yung ibang bansa, lalo na rito sa Spratly mga tol. Kasi overlapping yan ng iba't ibang mga bansa eh. Pero pinakamalala dyan talaga yung China kasi ang gusto nila, kanila yung buong yan. Kanila yung buong yan. At dito sobrang napakahiwaga ng Spratly.
Ayon sa ulat ng US Geological Survey at Ministry of Geology and Mineral Resources ng China, ang Spratly Islands ay maaaring maglaman ng 7.1 bilyong bariles ng langis. Ngunit ito ba ay totoo o isang katang-iisip lamang? Ang kamakailang pagtuklas ng langis at gas sa Sulu Sea at Celebes Sea ay tila nagpapahiwatig ng mas malalim na sikreto. Sa kabila ng napakalaking potensyal na yaman, ang Pilipinas ay tila hindi kayang ganap na pakinabangan ang kanyang mga likas na yaman. Isa sa mga dahilan ay ang mga hamon sa seguridad at mga alitan sa teritoryo. Ang mga reserbang ito ay matatagpuan sa bahagi ng arkipelago na puno ng mga alitan, lalo na sa Spratly Islands. Dito, hindi lang China kalaban natin dito sa Spratly. Inaangkin niya na maraming bansa, mga tol. Lahat ng bansa alos na nakapalibot dyan may claim. Na pinag-aagawan ng maraming bansa. At ito ang isang mahiwagang hamon. Noong 2011, tinukoy ng Hydrocarbons Technology Industry Journal ang Pilipinas bilang isang bagong lugar para sa oil exploration, kasama na ang Argentina. May mga potensyal sa lugar ng Spratly Islands, Sulu Sea, Celebes Sea at Philippine Sea. Ngunit sapat ba ang yaman na ito upang maiangat ang bansa mula sa kahirapan? Ito ang makapangyarihang tanong. Kaya bang tapusin ng Pilipinas ang kanyang mga alitan at ma-access ang 26.3 trilyong dolyar na halaga o mahigit 1.5 quadrilyong piso na halaga ng reserbang langis? Ang kasalukuyang administrasyon ay nagsisikap na palayain ang buong potensyal ng mga likas na yaman ng bansa upang mapanatili ang ekonomiyang pag-unlad nito at tiyakin ang kinabukasan. Habang ang Department of Energy ay nagbigay ng go signal para sa iba pang potensyal na exploration areas, ang mga hamon sa seguridad at mga alitan ay patuloy na humahadlang. Ang bansa ay nakatuntong sa isang buntok ng ginto, ngunit kaya bang malampasan ang mga balakid na ito? Ang Reed Bank na kontrolado ng bilyonaryong negosyanteng si Manny B. Pangilinan ay isa sa mga pangunahing lugar para sa exploration. Ngunit ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Ano ang mga maaaring matuklasan dito? Magiging sapat ba ang yaman upang mabago ang kapalaran ng bansa? Sa hilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan ang venom rice na may yaman sa mga mineral at aquatic resources tulad ng gas hydrates. Ngunit ano ang maaaring mga panganib na dala nito? Kaya bang harapin ng bansa ang mga hamon at maging isang malaking manlalaro sa industriya ng enerhiya? Ang mga reserbang langis sa Spratly Islands ay patuloy na pinag-aagawan. Ang mga territorial na alitan ay nagdudulot ng matinding tensyon sa rehiyon. Makakahanap kaya ng solusyon ang Pilipinas upang magkamit ang mga yaman nito? Ang kinabukasan ng bansa ay nakasalalay sa kakayahan nitong magkamit ang kanyang likas na yaman. Makakayanan kaya nitong lagpasan ang mga hamon at maging isang oil exporter o mananatili itong nakakubli sa dilim ng mga alitan? Abangan ang mga susunod na kabanata. Alam niyo mga tol, kung tutuusin ng Pilipinas, napakarami talagang pwedeng pagkakitaan dito. Dapat nga isa tayo sa mga matitinding exporter ng bigas eh. Ang malala nun mga tol, sa ngayon nag-i-import pa tayo. Kaya tingnan niyo ang mahal ng bigas dito mga tol. Kasi mga kapatid, eto nga eh, ang problema, korupsyon. Isa yun sa mga problema kasi imbis na yung lahat ay mapakinabangan ng mga Pilipino ay napupunta lang sa bulsa ng iilan. Alam naman natin yun sa mahabang panahon na mga tol. Iilan lang yung mayaman, iilan yung mga talagang nakikinabang. Eh, isa na yan sa matinding problema ng Pilipinas eh. Tapos yung sistema ng hindi pantay, meron tayong metro rates, meron tayong provincial rates na hindi rin pantay kung titignan mo mga tol. No, napakaraming pwedeng pagkakitaan dito sa Pilipinas. Napakarami na pwede nating maging produkto papalabas ng bansa para kumita ang Pilipinas. Yun nga lang ang problema mga tol, hindi nasusuportahan ng maigi. No, maraming mga magagaling na Pilipino inventor na dapat nasuportahan na yan nung unang panahon, pero dahil nga mababangga yung mga giant corporation at mga company, hindi rin sila natutugunan, hindi rin sila nasusuportahan.
Dito sa Pilipinas ang mahal ng kuryente. Dito sa Pilipinas ang bagal ng internet, 'di ba? Dito sa Pilipinas napakalawak ng mga lupang puwedeng sakahin. Pero tingnan niyo nag-i-import pa tayo ng bigas, nag-i-import pa tayo ng ibang mga pangunahing pangangailangan natin mga tol. Pagdating sa langis nag-i-import tayo hanggang ngayon, pero meron tayo diyan langis na nakatambak lang, puwede nga tayong maging exporter na talagang magpapayaman sa Pilipinas kung gagamit lang natin 'yan, eh. Kaso nga eto nga ang banta ng, mga giyera diyan dahil hindi lang naman Pilipinas ang may claim diyan. Inaangkin din 'yan ng mas malalaking bansa at mga mas asensadong bansa sa atin na kung babanggain natin, ewan natin kung anong kapupulutan natin mga tol 'no. At kung saka-sakali man 'yan ay, ma-drill natin, sabihin nating ma-drill natin, anong kasiguraduhan na aasenso nga talaga ang Pilipinas at ang mga Pilipino o baka naman mapunta lang 'yan sa iilan mga tol, 'di ba? 'Yan ang matinding tanong diyan. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.